Mr. David Licauco and Miss Barbie Porteza, gaano nga ba totoo na gusto nang kumawala? So ano nga bang ibig sabihin ng mga balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil meron pong mga kumakalat na balita patungkol po dito po kay Miss Barbie Porteza and David Licauco. Marami pong nagsasabi na parang meron pong isang interview, no? Ito pong si Miss Barbie Porteza at sinasabing gusto niya nang umalis or gusto niya na parang kumawala doon po sa kanyang comfort zone. Gusto niya nang kumawala doon sa sitwasyon na meron siya ngayon. Ibinahagi ng kapuso primetime princess na si Barbie Porteza na mas nai-enjoy niya ngayon ang pagganap sa mga kontrabida at mas komplikadong karakter kaysa sa mga traditional na goody-goody roles na matagal niyang ginampanan sa telebisyon. Sa isang episode ng podcast na Triggered ng ATM or Adventure Taste Moments, naging bukas si Barbie sa pagtalakay kung paano nagbago ang kanyang pananaw bilang aktres habang tumatagal siya sa industriya. Ayon sa ulat ng GMA Network Entertainment, sinabi ni Barbie na mas exciting para sa kanya ang pagganap bilang kontrabida dahil ito ang bago at hindi nakasanayan nung nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Inamin niyang noong bata pa siya sa industriya, madalas siyang italaga sa mga mababait at inaapi at emosyonal na karakter. Ngunit habang lumalawak ang kanyang karanasan, mas gusto na raw niyang tuklasin ang mas komplikado at matitinding papel. Sa loob ng maraming taon kasi nakilala si Barbie bilang isa sa mga pinaka-wholesome at sweet na actress ng kanyang henerasyon. Mula nang una niyang napansin sa telebisyon bilang child actress hanggang sa maging pangunahing bida sa iba't ibang teleserye, nakasanayan na ng publiko na makita siyang gumaganap bilang mabait, mahinhin at mapagtiis na karakter. Parang doon lang po nag-i-evolve yung kanyang karakter. At dahil dyan, naging bahagi siya ng maraming matagumpay na serye tulad ng Half Sisters, Meant to Be at higit sa lahat ay ang historical fantasy drama na Maria Clara at Ibarra kung saan lalo pang umangat ang kanyang kasikatan. So, ito pa lang makikita talaga natin na noong nakasama niya si David, talagang mas umangat diba? Mas gumanda ang takbo ng kanyang career. So, sa karamihan sa kanyang mga project noon, si Barbie ay karaniwang inilalagay sa papel ng bida. Karakter na inaapi, umiiyak at lumalaban sa mga pagsubok. Ito rin mismo ang inilarawan sa kanya ng kanyang podcast interview nang sabihin niyang tila nakahon, kumbaga nakabox po siya na noon dun sa kanyang mga roles na kanyang ginampanan na lagi na lang siyang mabait tas laging kinakawawa, sinasaktan. Ngunit ayon kay Barbie, dumating ang punto na nais niyang lumabas sa comfort zone at subukan ang kanyang karakter na mas may matinding emosyon at mas komplikadong personalidad. So, kaya naman ang tanong ng marami, no? Isa sa mga pangunahing dahilan, ano nga ba talaga yung dahilan? Bakit gusto ni Miss Barbie Porteza na umalis dun sa comfort zone na meron siya ngayon? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas nai-enjoy ni Barbie yung pagiging kontrabida ay ang excitement na dala nito bilang actress. Ayon sa kanya, may kakaiba daw na adrenaline at fulfillment siyang nararamdaman kapag gumaganap siya na karakter hindi niya karaniwang ginagawa. 'Di ba? Kumbaga parang sa kanya bago. 'Di ba? Kasi pag may bago kang ginagawa, parang mas mas exciting ka kasi parang wala yung hindi ka mabe-burn out kasi hindi yung yun at yun lang yung ginagawa mo at mas nag-e-explore, mas marami kang natututunan. Ipinaliwanag niya na dahil hindi siya sanay sa ganitong klase ng papel, mas nagiging interesado siyang pag-aralan ito para sa kanyang pag-arte ay hindi lamang basta pagbigkas sa mga linya, pero dapat iniintindi at iniisip ang emosyon at kung ano yung magiging motivation mo sa iyong character. Ayon pa sa aktres, malaking hamon ang pagganap niya sa kontrabida dahil kailangan mong maipakita ang lalim ng karakter nang hindi ito nagmumukhang pilit.
kailangan ding maunawaan kung bakit naging masama ang isang tao sa kwento dahil dito mas nagiging intellectually at emotionally challenging role ang ito para sa kanya. If you remember, nung gumanap siya bilang isa sa mga kontrabida doon sa Kontrabida Academy, talagang pinakita ni Barbie Forteza dito na pwede siyang maging isa sa mga lead role ng kontrabida or bida kontrabida na si Robby na ginampanan ni Angelica Panganiban. According to Miss Angelica Panganiban, kung meron daw pong gusto niyang ma-remake yung nasabing serye, si Barbie Forteza ang kanyang pinipili. Mula nang napanood niya si Barbie, dun po sa Kontrabida Academy na napakagaling. Sabi niya, ibang level daw yung galing ni Miss Barbie sa kanyang henerasyon. Sa mata ng maraming actors, ang kontrabida roles ay kadalasang mas komplikado kaysa sa traditional na bida roles dahil hindi sapat na simpleng magalit ka lang, manakit ka lang, kailangan may dahilan ang layers, emosyon ng likod ng pagiging antagonist ng character. Kaya naman ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang kumawala. At ganoon din si Mr. David, 'di ba? If pag-uusapan natin si David Licauco, kung makikita ninyo, ang dami niya na rin mga bagay na sinisimulan. Gusto niya na rin kumawala dun sa comfort zone. Ayaw niyang ma-recognize lang siya bilang isang aktor, but sinisimulan niya na rin na maging isang atleta, no, na talagang kikilalanin sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil kakaiba po yung kanyang ginagawa ngayon, lalo na't meron siyang paparating na event, tapos pinapakita na rin niya yung kanyang galing sa pagbabasketball. At the same time, nagpapatayo siya ng iba't ibang mga business sa venture niya sa iba't ibang lugar, 'di ba? Kumbaga parang ayaw niya na lang na manatiling aktor, no? Kasi syempre hindi naman natin masasabi ang panahon Maaaring ngayon kilala si Barbie at si David, maaaring ngayon sikat sila at may mga project na ino-offer sa kanila. Pero darating din ang panahon, 'di ba, na parang may mga bagong henerasyon na papasok pero may iwan silang legacy doon po sa nasabing dito po sa industriya ng showbiz. Yun yung isa sa mga tina-target nitong si Barbie at si David. So, doon din po sa kanyang parehong panayam, tinalakay din ni Barbie na yung kahalaga ng maturity niya sa kanyang pag-arte. Para sa kanya, parang hindi nasusukat sa edad ng karakter ang pagiging mature bilang artista, kundi sa paraan ng pag-aaral at paglapit sa isang role. Kung ano po ninyo, kung susuriin ninyo yung kanyang interview doon, makikita mo si Barbie talagang very mature na siya magsalita Hindi na lang siya parang, 'di ba, pag sa ganyang edad, parang gusto mo, katulad niyan, 'di ba, dahil single nga si Barbie, parang hindi siya nape-pressure na may mga kaibigan siya na pag nag-asawa na, 'di ba? Nagkaroon na sila ng sariling pamilya, 'di ba? Pero at the age ni Miss Barbie Forteza kasi talagang marrying age na rin siya. Pero hindi para madaliin niya 'yun kasi marami pa siyang gustong ma-achieve. Marami pa siyang gustong patunayan sa publiko. Marami pa siyang gustong gawin. And I think na talagang this is gonna be the best way, no, para talagang bago siya pumasok dun sa pinakatahimik na parte ng buhay niya, yung magpakasal at magpamilya. Dahil kapag ikaw ay isang artista at ikaw ay napabalitang ikinasal na, medyo mababawasan ang mga racket mo niyan. Kasi may iba na priorities mo. At the same time, yung tingin sa'yo ng tao, hindi ka na lang basta teenager, hindi ka na lang basta parang magiging pili na yung magiging karakter mo, 'di ba, kapag ikaw ay nag-asawa na ganun. So, kaya naman ang ganda po ng mga plan na ipinapakita ni David at ni Barbie. Yun pala yung isa sa mga bagay kung bakit gusto nilang kumawala sa kanilang sitwasyon. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!